To my original thesis. Give me a society living in justice. And I will tell you how prosperous that society is. Yun lang to. Okay, bro. Na-challenge mo ako. Pero ang tanong ko naman, knowing the righteousness of former Chief Justice Renato Puno, ang dami na rin ho niya sinamahang organization leading to the nationalist stand to fight one such thing is corruption. Number 2, political dynasty. Number 3, correction of economic policies. Pero, nandun na po si, I'm sorry to say this, no? He's a friend of mine. Pero nandun lang siya sa ITS hindi bumababa. Paano mauunawaan ng taong bayan ang pakikibahang inilulunsad ng inyong kilusan? Ang binabasa mo ng taong bayan, yung mga dyaryo na hindi na ko sa araw-araw. Binabasa ko kayo. Malaki yung responsibility. Maintindihan nila ako pero at kung magkakaroon ng tunay na political process ang lipunan na siya, magkakaroon tayo ng tunay na political leadership sa bansa. Sabihin niyo nga ako sa akin, ito bang political leadership natin? Na hindi naman sinubject sa primary council, itong mga politiko na to na ang nag-desisyon, political party nila, sasabihin niyo ba ang taong bayan na may gusto niya? Sa Amerika, tignan niyo yung kaso ni Obama at ni Hillary Clinton. Ang gusto ng mga politiko si Hillary Clinton. Pero may primary council sila, nag-subject sa taong bayan, ano ba si Obama? Pero ba tayong ganun sistema? Political? In-address ba ito ng mga leader natin sa Kongreso? Sino nagpasa ng contractualization law? Ayoko nang balikan ng pangalan. Labor leader. Siya yun eh. Yung hapon ninyo, Prof. ganito eh. Okay, kaming media. Handa kami tumulong sa inyo. Pero ang liderato mismo ng KMA, nasaan? At sa aming pakikipag-ugnayan sa mga katulad ninyong leader, hindi po pwede sabay bumaba sa mga komunidad, ipaalam. Kasi totoo yun eh. Ang media, malaki ang ginagampang papel. Kaya tinawag na 40 state. We can make you a president, we can make you a pauper. But still, hindi naman ganun ang totoong media. No? Maraming mamamatay taong media. Kami dito, pumaparehas kami. Okay? Dito, ang guest namin, hindi gumagastos kahit 5 bulan. Now, the point is, gusto namin kayong tulungan sa inyong adhikain na yan. Kung kami rin lang ay papatay sa inyong kwento, ngunit ang inyong mga kasama ay nasa masarap ding kwarto, papaano? Di ba? So, sige. Tanungin natin si Congressman Condenado si dito. Ayan. Ang linaw, Congressman. Pero sinasabi, kulang ang batas. Although kayo, alam ko, lalo sa usapin ng contractualisasyon, ay nalaman ng isinunangaan nito ay yung mga dalawang leader na magagawa. Ano ang maitutulong ng bayan mo na party list at mga kaalyado nito upang maituwid na yung mga maling patakaran sa ating tumatakbong batas at sa sistemang pinatatakbo ng mga leader ng ating lipunan? Well, agree ako kay Professor dun sa economic justice eh. So short-term, short-term concrete, yung actual exposition ng corruption sa Kongreso, sa investigation. So kahit sa media, labas ng Kongreso, malaking bagay yan doon sa pag-abot ng economic justice. Of course, yung pagtulig sa congressional investigation, sa mining, marami rin kami halos lahat ng issue na nabanggit ni Professor, may resolution kami to investigate. Siyempre kulang yan. Kasi katulad ng FOI, PCSO case na mo, PCSO case. The first one to make a privileged speech on PCSO, exposing PCSO, was the House of Representatives Bayan Luna. Kompleto yung data, lahat ng issue except for the Pajero, lahat ng issue sa privileged speech hindi dumalaw sa House.
Until such time na tumawag na si TG Bona na, di ba, hingin ko nila yung dokumento nyo, kami na sa Senate. Yung problema namin, may mga ganun kami resolutions hindi gumagalaw. So we would need external, of course, support for that. Ano lang, sa general long-term advocacy lang, ang sa amin sa bayan muna, economic justice plus national industrialization. Lahat ng presidente lumabas ng bansa, bawat dating dito, we brought about $1 billion of foreign investment. Lahat na lang yan. Saan? Kung itotal mo siguro lahat ng announcement nila, $300 billion na yung dala ng foreigners dito. Saan? Kung matubuhay natin. That is not the correct economic strategy. So, sa long-term advocacy yan. So, kung concrete, nandiyan naman na yung actual investigation. NBNCTE bill, to a large degree, we're very proud. Bayan muna was part of those who exposed it at nahinto yun, di ba? Hindi natuloy yung kontrata in the end. Pero, admittedly, kulang yun. Ang congressman hindi Bisaya, palagi yan, that's the main principle of bayan muna sa loob ng Kongreso. Ang congressman kaliwa sa paniwala ng maraming congressman, hindi kami ang Bisaya. Hindi kami yung magdi-deliver ng bansa. So the delivery must be from outside and to a large degree. That's why bayan muna never distance itself from the people's movement outside. That's the only way. And of course, interplay ng advocacy ng bawat organisasyon, media, and people's outrage. Babalik ako palagi doon. Malaking tulong. We can draft the best privilege, the best resolutions, the best bills. We can make the most articulate privilege speeches in the House. Pag walang outrage sa labas, wala makikinig sa privilege speech mo. Walang resolution mong bubulong sa komite. So, may role kami to play, concrete yan, actual lang yung natutulong ng bayan muna. But I have to admit, it will not be enough unless there is a people's action outside the house. Okay. So, magulo eh. Kasi mismo mga mambabatas, makagugulo sa isip eh. Magbabatas na yan, lalo na yung mga matatalinong sinasabi ni Professor Gonzales. Katulad na yung political dynasty, nakasaad sa subdivision ko sa Constitution, pero pag tinanong mo na ang mga mababatas ang mga politiko, eh hindi naman daw literal na pinagbabawal ang political dynasty. Sa sinasabi ni Professor Gonzales na economic justice, sinasabi ng liderato at ng mga manunuring panlipunan, ang usapin ng korupsyon sa pambansang pulisya ay matutugon ng lamang kung dadagdagan ang sweldo o dodoblehin ang sweldo ng mga pulis. Diyan daw, mawawala na ang korupsyon sa pulisya. Wala nang wedding. Pero sabi ni Chief PNP, huwag mo na ngayon, June na. Okay. Chief Inspector Kim Molitas, pagka ba dinoble ko ang sweldo mo, wala ng korupsyon, wala ng krimen, wala ng bangketa, wala ng palit-ulo sa pambansang pulisya, umiiling na yung kasama ko. Dodobling ko mga sweldo nyo. Ito, ano na lang po. Economic justice daw kasi. Oo, ito, maganda ko sabihin dito. From among the 100, lagi po ito sinasabi yun, from among the 152,000 kapulisan po natin. Siguro po masasabi ko talaga dyan na konti-konti lang po talaga yung gumagawa ng sinasabi natin corruption sa ganun. At hindi ko rin po i-deny na meron po talaga tayong mga kasama sa pulisya na gumagawa po yan at nakakalungkot po na